Kapit lang. October 16, Wednesday, nag-assist kami sa mga kinder students. Gumawa sila ng apple sa pamamagitan ng popsicle sticks at iba pang art materials. During lunchtime, ang nahain ko na fruits ay apple. Kaya natandaan ko ulit yung activity na ginawa kanina. Ang reflection ko dito ay patungkol sa prutas, na tayo ay kailangan ding mamunga. Yung kinahaponan ay nag-review ako para sa gagawing reporting sa librong ito. Yung binasa ko yung preface. Meron ditong nakalagay na, I have had the joy of seeing the fruits in their lives. At hanggang sa kinagabihan, during our evening prayer, doon sa response report, ay meron pa ring word na apple. Siyempre hanggang gabi, yun pa rin ang naserve na prutas. Ang personal reflection ko during that day ay ang persevere until we bear fruits. Bakit nga ba tayo kailangan magtiyaga? Natandaan ko tuloy itong Bible verse na ito. At kinabukasan, during our morning prayer, nabasa ko ang eksaktong Bible verse na ito. The sufferings of the present are as nothing compared with the glory to be revealed in us. Pagkatapos nito ay pumunta na kami sa seminary school. Habang nag-iintay ng klase, ay minabuti ko munang manood ng Life of a Saint. Ang pinanood ko ay yung Life of Saint Padre Pio. September 23 ang feast day ni Saint Padre Pio. At alam niyo ba kung ilang taon siya naordinahan sa pagkapare? On 10th August 1910, at the age of 23, Padre Pio was ordained to the priesthood. Pero ang mas ikinamangha ko ay yung narinig kong kaparehas na mensahe sa dulo ng video na ito. Up in the words of St. Paul to the Colossians, Now I rejoice in my sufferings for your sake. I rejoice with the sufferings for your sake. At ito ay nangyari ng saktong 9:23. Kinabukasan naman ng araw na yon, ang topic namin sa Asian philosophy is about sufferings. At pagkatapos nun, sa random news feed, ay ito ang nakita ko. Jesus Himself wants my sufferings. Sa magkakasunod na araw ay halos pare-parehas ang mensahe o magkakakonektado ang mga mensahe. Patungkol sa pagpapakasakit, patungkol sa pagtatyaga, at patungkol sa kasayihan na darating. Kahit meron tayong mga paghihirap ngayon, kahit meron tayong pagpapakasakit ngayon, magtiyaga lang tayo. Persevere. Kapit lang. Di ba nga sabi nila, there's always a rainbow after the rain. Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.